Hindi na bago sa atin ang kwento tungkol sa mga aswang. Katunayan, kung inyong natatandaan noong Pebrero, ay kumalat ang balita dito sa Metro Manila sa mga nakikitang aswang. At meron pang nakapanayam ang MGB na nagpatunay na ang nakita nila'y aswang. Hanggang sa isang negosyante na si Ginang Juliet Uy ang tumawag sa MGB at nagpatunay na siya'y may karanasan sa aswang sa isang bayan sa Palawan. Sa kwento pa lamang ay makatindig balahibo na. Kaya sinundan ng grupo ng MGB ang sinasabi niyang mangalok o aswang sa Palawan. Ayon kay Ginang Juliet Uy, sa isang bayan sa Palawan siya lumaki at nagkaisip. Paminsan-minsan ay lumuluwas siya dito upang dalawin ang negosyo ng kanilang pamilya na pagkokopra. Minsan ay biglaan siyang napauwi dahilan sa nagkaroon ng problema sa kanilang niyugan. Mangyari kasi, yung nagkaroon ng strike yung mga tenant namin sa Niyugan. So, bumaba kami kasama yung yung brother ko at saka brother-in-law para magkopra. At dahilan sa pansamantalang humalili sila sa mga nagtatrabaho sa koprahan, naisip nilang makituloy sa bahay ng kanilang tiyahin na si Magdalena, na malapit lamang ang bahay sa Niyugan. Since wala kami matutuluyan, nakiusap ako sa kanila dahil bodega lang ang nandoon sa Niyugan. Nakiusap ako sa kanya na doon kami makituluyan muna pansamantala sa bahay. Dahil malapit lang doon ang bahay niya. Hanggang nang minsang maiwan siya sa bahay ng kanyang tiyahin, naamoy niya ang mabangong niluluto nito. Well, kasi buhay pa noon asawa nga niya, nangingisda. Ngayon, yung mga luto nila, siyempre gusto ko rin yung mga sariwang isda, lalo na kung nagpapangat siya. So, sabi ko nga, kung pwede ako makatikim ng luto nila. Kasi kami, ang pagkain namin, iba sa kanila sa pagkain nila. Ngayon, sabi niya, ayaw niya akong pati. Sabi niya, wag, sabi niya gano'n. Ipagluluto kita ng para sa iyo, sabi niya. Nag-i-insist nga ako nun dahil alam ko, pag ganyan mga typical na luto, masarap yon, mas malasa yun, maganda, tala ayaw niya. Pero kahit anong pilit ay ayaw talaga ng tiyahin ni Aling Juliet na siya ay patikimin ng nilulutong ulam at ipinagluto na lamang siya nito ng ibang putahe. Kinabukasan, muling nagbalik sa koprahan si Aling Juliet. Ngunit inaya nito ang mga kasama na maagang umuwi dahilan sa bumigat ang pakiramdam ng katawan. Hanggang noong gabing natutulog siya at inaapoy ng lagnat. May nakita ako na sa bahay niya, kasalukuyan kaming natutulog. Nagising na lang ako at napansin ko, merong nahuhulog na merong mahaba, parang lubid na puti. Ang animoy tali na puti ay unti-unting lumalapit sa kanyang mukha hanggang sa dahil sa takot ay nagsisigaw ito. Nagising lahat ng kapatid ko at saka yung brother-in-law ko. Ngayon bumagsak, kumalampag sa kwarto nila. Hindi ko pinansin yan. Kinabukasan ay nagdesisyon si Aling Juliet na magbalik sa Manila. Ngunit bago umalis ay nangako siya sa kanyang tiyahin na sa kanyang pagbabalik ay pasasalubungan niya ito ng pabango. Pagkaraan ng 2 buwan ay muling lumuwas si Aling Juliet sa Palawan at muli silang nagkita ng kanyang tiyahin. Subalit nakalimutan niyang ibigay ang naipangakong pabango. Hindi ko na ibigay kaagad-agad sa kanya na magkita kami. Pabango yan, di mo ba? Yung pabango, oo. Ngayon, sa bahay, minsan, nakahiga ako gabi, maliwanag ang buwan, ang laki ng yung full moon. Nagulat ako, bakit napakalaki naman pusang ito? So, the following day, nagtanong-tanong ako sa neighborhood kung bakit kung may pusang ganong kalaki.
parang aso, ang laki. So, sabi naman nung yung sister-in-law ko dito sa bayan, sabi niya wala namang aso, ay walang pusang gano'ng kalaki. Subalit sa pangatlong gabi sa kanilang bahay sa Palawan, hindi siya makapaniwalang dito niya makakaharap ang hindi inaasahang bisita. Medyo nainitan ako bago maghating gabi. Binuksan ko muna dahil hindi ako makatulog. Sabi ko, anyway, bago pagtulog ko, sasara ko na lang ang bintana. Sindak at takot ang namayani kay Aling Juliet nang tumambad sa kanyang harapan ang mabangis na muka ng isang matandang babae. Nakatayo siya. Na ganun ang posisyon niya, nakaganon siya, gumaganon siya. Gumagalaw. Na parang bang may hinahanap na hindi ko maintindihan. Basta ganun. Kitang-kita ko dahil ang liwanag ng buwan at saka identified ko siya. Nilakasan pa rin niya ang loob at isinigaw ang pangalan ng tiyahing si Magdalena. Pagtawag kong gano'n, bigla ang kanyang transformation. Doon ko nakakita ang bilis ng transformation niya, na naging pusa siya, na tumalon sa bintana. Doon ako nakumbinse na siya pala gano'n. Unang ipinagtanong ng grupo ng MGB ay kung saan ang tahanan ni Magdalena. Pero kapansin-pansin na bagamat kilala sa lugar si Magdalena, ay may mga nagkumpirmang ito nga ay aswang sa kanilang lugar. Ayaw naman nilang magbigay ng pahayag sa MGB o kaya humarap sa kamera dahilan sa takot. Maliban kay Mang Sario at Mang Tony na nakakakilala sa pamilya ni Magdalena na siyang nagkumpirma sa kababalaghan ng pamilya. Ayon kay Mang Sario, may 10 taon na nakakaraan nang mapansin nila ang malaking pagbabago sa panganay na kapatid ni Magdalena na si Uping. Ang dating maamong mukha nito ay naging mabalasik at kumikilos ng kakaiba, katulad ng pagkain ng buhay na manok. Parang usok. Yung mga manok daw, nakatali. Manok daw nakatali. Pagkatapos, bigla ng ano, kakainin niya. Tinagaw yung mga kapatid niya. Tinagaw ng kapatid niya yung... Hindi na agaw. Nakasubos yun. Ito si Aling Upeng. Pero yun ho bang manok? Buhay yun? No? Buhay. Nakatali. Hanggang mapansin niyang hindi na ito lumalabas ng bahay na ayon sa kanya mga kapatid ay dinapuan ng mabigat na karamdaman at naratay sa banig. Subalit isang gabi, habang pauwi si Mang Sario ay nagulat siya sa nakitang malahiganting itim sa bahay ng may sakit na si Uping. Kasi grabe na. May sakit na. May sakit na. Talagang grabe. Pero ano pa, yung sa kanamo, nakauni, parang asong na. Kirik-kirik daw. At nagulat na lamang si Mang Sario nang makita si Uping na nakatayo na sa balkonahe ng bahay at ang ipinagtataka pa niya. Pagka umaga, basta araw, mahina. Tawag na pagkagabi, nakalabas sa balkon. Nakakapagtaka dahil... Dahil may sakit, hindi kang katayo kung araw, pero kung gabi. Hanggang sa mabalitaan niyang grabe na si Uping at naghihingalo na. Si Mang Tony na naging malapit din kay Uping noon ang nakasaksi sa mga hindi kapanipaniwalang pangyayari sa bahay ni Uping. Dati wala. Yung malakas pa. Yung magkasakit na, doon na nagkaroon ng yung sinasabi nila, yung balaybo pati bigiti. Kayo Mang Sari, nakita niyo yung balayo. Yung nakakita lahat dahil alam na gano'n. Dahil dati wala eh. So, pisa kang wala pa walang tumutubo, ngayong nagkasakit na. Tumubo. Nung mamamatay na siya, doon na tumubo. Saan daw pong parte ng katawan?
lahat itong mga braso nila. Maging mga kapatid ni Uping ay natakot dahilan sa kababalaghang nasaksihan, malibang kay Magdalena na matyagang nagbantay kay Uping. Medyo nararating na sa banig na mamatay na, yung mga kapatid nila naghiwalay. Pinalisan siya, mag-isa lang siya sa banig. Ay namang kay Ginang Juliet Uy, nakita rin ang kanyang tauhan noon sa Nyogan nang mamatay na si Uping. Alamin nyo, sabi niya, nung mamatay yung kapatid niya, ilang gabi na kaming nagbabantay, o parang lamay na nagbabantay sa kamatayan ng kapatid niyang babae. Sabi niya, nakadalawa pa kami ng Petromax. Pagkatapos, di maliwanag na maliwanag yung bahay. Ngayon, sabi niya, bigla ba naman kami dumapong malaking ibon doon sa bubungan nila. Itong malaking ibon, naghuni. Sabi niya, kirit-kirit. At sa sumunod na huni ng ibon ay biglang dumilat ang patay ng si Uping. Pag dilat ng mata, sabay humuni rin siya ng kirit-kirit at bumangaw na akmang lilipad. Kaya sila daw lahat na nagbabantay doon. Hindi lang sila nagtakbuhan, kundi kamo tumalon sa bintana. Ito pala si Manang mga luk na. Ano po yung mga lok? O yung aswang na. Oo. Ano. Yung pala, yung ate ko, aswang na ngayon. Bakit nagsigaw dito sa loob ng pamayan niya na parang ibon? Nang muling balikan ng mga nagbabantay kay Uping ang bahay, nabigla sila nang makitang nasa kantungan ni Magdalena si Uping at parehong puno ng laway ang kanilang bibig. Makita nila na sa kandungan na nung itong matandang nagsabi sa akin, namatay yung kapatid, nasa kandungan niya. Punas-punas yung kanyang bunganga at saka yung patay. Simula noon, naging kakaiba na rin ang kinikilos ni Magdalena at ang kanyang bahay ay kinakikitaan na ng mga kakaibang tuko. Nung doon kami natutulog, maraming tuko. O may tukong ang buntot ay sumasanga-sanga pa. Walang makapagsabi kung paano nakuha ni Uping ang ganitong karamdaman na posibleng naisalin nga kay Magdalena. Nang matunto ng grupo ng MGB kasama si Ka Emong ang bahay ni Magdalena, ay kinumbisi namin itong makapanayam upang linawin kung totoo bang sila'y may lahing aswang. Maliwanag pa nang umpisahan namin siyang hikayating makapanayam hanggang inabot na ng gabi ang grupo sa kanilang bahay. Subalit, ang nakapagtatakay ng bandang alas 11 na ng gabi, pumayag na itong makapanayam sa kondisyong itatago ang kanyang katauhan. Una naming nilinaw sa kanya ay ang kapatid na si Uping na misteryosong namatay. Bagamat hindi niya diretsyong sinabi na ito'y aswang, hindi naman niya maipaliwanag ang naging karamdaman nito. Ang sakit ng kapatid ko, iba na. Basta iba na. Paano po iba na? Iba na. Iba ng sakit. Yung naglalakad daw. Naglalakad na. Naglalakad lang sa, basta iba na. At totoo bang siya'y aswang o naisalin sa kanya ni Uping ang pagiging aswang? Baka may galit, baka chismis lang yun. At upang mapatunayang hindi nga aswang si Magdalena, sinubukan naming kumbinsihin siya na gamutin o i-check up ni Ka Emong. Kung alam ng mga manggagamot na ako may sakit na ganyan, sigurado magpapagamot ako. Pero kung ako papasabihin sa akin na ako'y nag-aswang o nag-ano na sa mga hayop, naging aso, naging pusa, hindi ko rin naramdaman na ganun ako. Hindi ko nararamdaman na ganun ako. Ano kaya ang ibig sabihin noon ni Magdalena? Pinabalik niya ang grupo ng MGB kinabukasan upang matingnan siya ni Ka Emong. Subalit kinabukasan ay ayaw na niya. Kaya po namin sinama si Ka Emong. Titignan niya na kayo ngayon. Para malaman natin na mali. Di bali, Kung wala. tama na yun nung gabi. Ngunit malinaw niyang sinabi at paulit-ulit sa MGB na kung nag-iiba man ang kanyang anyo, Kung ako magiging pusa nga, hindi ko alam.
ko alam na magiging pusa ako, magiging aso ako. Malakas naman ang kutob ni Ka-Emong na may kakaibang itinatago nga si Magdalena. Alam mo ang sulyap na patago at lalong palim na pag hindi ka nakatingin, ang titik siya matalas. Pero pag humarap ka nakangiti. Ang ipinagtataka rin ni Ka-Emong ay kung bakit natatakot sa kanya si Aling Magdalena na magamot o ma-check up sana. Dapat nagpa-testing ka ng oras na yun. Dapat daw nagpasubo ka para mapadyak ko sa aking sarili at tsakin din sa sarili mo na hindi ka aswang. Sinayang mong pagkakataon na ito. Bakit nagalit ka pa sa amin? Ngayon, ito lang ang sa akin. Sa pag-iwas, sa paglalahad ng katotohanan. Sa pag-iwas, sa paglalahad ng katotohanan, iisa lang ang dahilan. May tinatagong kakalihiman. At kapag dumating na ang panahon upang isalin ang pagiging aswang sa ibang tao at wala itong mapagsalina, Lalabas sa bibigyan, lulundag sa saigyan. Tingnan mo sa iguusok. Walang sumalo. Wala nang bisayan. Wala na pagsalinan. Mamatay siya pero wala siya na pagsalinan. at yun na nga ang magiging katapusan ng pagsasaling lahi ng mga aswang. Ano nga kayang lihim meron sa pagkatao ni Magdalena? Naiwan din sa aming isipan ang katanungang nasaan nga pala ang anak niyang lalaki? Ayon kay Magdalena, hindi na rin niya alam kung saan naninirahan ang kanyang anak. Ngunit may nakapagsabi sa MJB na sinadyang lumayo ng anak na lalaki ni Magdalena dahil sa takot na malapit nang isalin sa kanya ang lahing aswang.